So, magandang araw po muli tayo nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial management, financial education para sa ating mga kabayang OFWs at mga uniform personnel. Ano? So, this time po, magsisegue tayo kahit konti, although na ito naman ay aking tinalakay sa mga nakaraang sharing ko. But this time, we'll just a sort of reminder. Di ba, na pag-usapan natin, karamihan, how to manage yung finances ng mga OFWs, ng mga uniform personnel, So, ang target natin ay yung ating mga nagtatrabaho, So, this time, we will segue in a way na dito tayo mag-focus doon sa mga dependents, It's either doon sa mga mahal natin sa buhay na naiwan sa Pilipinas, or either iba, kasama natin sa abroad, or yung mga dependents ng mga ating uniform personnel, Kasi dito minsan nagkakaroon ng gap, Dito minsan nagkakaroon ng problema yung pagmamanage ng finances ng mga breadwinners. Kasi ang nangyayari, kahit gaano kasipag ng breadwinners, pero yung mga bread eaters, so yung mga dependents are not responsible enough on handling yung mga tinatanggap nila. Sayang yung effort, mind you, ang lakas, our youth, our ability to work, mayroong expiration yan, meron siyang katapusan, may age limit ang pagtatrabaho, at yung eventualities na tayo magkasakit o tayo ay maaksidente, wag naman sana, ay andyan lang, na nag-aantay sa atin. But, yung ating kagustuhan na tumulong sa pamilya ay tuloy-tuloy, yung ating pangangailangan ay tuloy-tuloy. So, ito ay paalala lamang, I suppose, alam naman natin yung kalagahan ng pagmamanage na maayos ating mga pera. But this time, we will just a little bit of reminder, First and foremost, families are the one who are managing the money, and especially kung may naiwan sa Pilipinas, meron pa dyan may mga fixed remittances, fixed, ano ba tawag doon? So, mga seaman, meron silang percentage na i-arrange na, pagkaalis pa nila, pag sila sumampas sa barko, meron na silang arrangement, with their agencies, kung agencies yung nagkukan sa kanila, na a certain percentage will be allotment pala, allotment. So, this is also applicable, sa uniform personnel. Nagagamit lang itong term na allotment, not in a good way. Kasi itong allotment, minsan ito ay nagiging arrangement doon sa mga let's say, nagkaroon na kayo ng pag-aaway ng iyong asawa, nagkaroon na ng separation, so ina-arrange na ito, this a sort of settlement. Meron kang i-allot a certain percentage ng iyong sahod or a certain amount in every month. Ito, automatic ito, Automatic itong dinideduct sa finance at dumidiretso sa account ng sino man dapat na tatanggap ng allotment. So same thing with our mga OFWs, sa mga seaman, kasi kasi nasa barko sila, mahirap yung access sa bangko, minsan yung internet, or so meron ng mga ganitong arrangement, So yung mga pamilya ng mga dependents natin are the one who are managing yung day-to-day expenses, especially yung mga misis na naiwan sa kanilang mga bahay. They're the one who are managing, paano yung magbabudget sa mga pangailangan, pagbabayad ng utang, tuition ng mga anak, savings kung meron man, So ito yung katotohanan, So minsan we OFWs or uniform personnel, we just rely so much dun sa kakayanan ng ating mga spouses to manage our finances, So of course, depende, may mga magagaling, magagaling maghawak ng pera, talagang they budget it properly, pina-prioritize yung dapat yung mga mahalaga lamang, yung mga hindi kailangan.
sineset aside muna. So may mga wise na mga ganun na, na mga asawa na pwedeng they can manage well. But our intention here is to educate more, lalo na yung mga hindi gaano marunong. Kasi minsan nakikita natin pagka karoon na agad ng changes, pag nakapag-abroad o nakapagsampa na ng barko, nakapagtrabaho na, nakapagtrabaho na ang kanilang asawa, bigla-bigla nagbabago ng lifestyle. No? Kikita natin yan sa mga kapitbahay natin, kung tayo chismoso at chismoso, kikita natin yan sa kanilang pagbabago. At sometimes we have this impression na, pag nag-abroad ka, marami talagang pera doon kasi nakapagbili ng maraming appliances, no? Biglang umingay yung kanilang bahay, no? Maya-maya may buwibisita, maya-maya may nagpapaparty. But if you experience yung pagiging OFWs, hindi naman ganoon. Hindi naman ganoon kabilis kadali ang pagkita ng pagtatrabaho, lalo na ngayon daming mga na-aksidente, daming lumulubog na barko, maraming namamatay ng mga seafarers, kahit yung mga OFWs, kahit yung mga sundalo ngayon, ang dami nang inaambus, ang dami ng mga nababaril. So, it's not easy to earn money. So, tayo as independents, is our responsibility to manage well the hard-earned money, buhay at pawis ang itinaya ng ating mga mahal sa buhay para kitain ito, So, hindi ito galing sa mga contractor. So ito ay honest living na pinaghirapan dito. So, dapat alam natin, So we should prevent yung sinasabi nilang remittance trap, Alam mo yung we rely entirely doon sa mga remittances, Para bang hindi na tayo didiskarte ng ibang paraan para ma-augment yung ating natatanggap ng mga remittances. We feel na enough na yung mga remittances. So, we feel na mahaba pa naman ang kontrata ng Mr. ko o ng Mrs. ko sa barko o sa mahaba pa naman yung serbisyo ng Mr. ko sa uniform service. So, saka na tayo mag-save, saka na tayo mag-invest, saka na tayo mag-build up ng mga portfolios na maaaring makatulong sa atin, So, this is a very, very dangerous trap, Lifestyle, sabi ko nga kanina, yung lifestyle inflation is very, very fatal sa ating financial life, pag-increase ng ating pamumuhay in a way na hindi sumasabay. So, iba sinasabi natin dapat yung income and expenses ay lumalayo ang kanilang gap, lumalayo ang kanilang pagitan para yung in between, those are our opportunity, para makapag-save at makapag-invest. So, pag hindi natin ginawa yun, we will be just living in survival mode, Ito yung survival mode na lang, pag walang remittance, didildil na naman tayo sa asin, babalik, magtitipid. Saka tayo magtitipid pagka wala pang remittance, pag andyan na naman remittance, nakakalimutan na naman, So, wala tayong buffer, pinaparati kong pinapalala. Yung security ng ating financial life should always be basic, emergency fund, insurances, education funds, investment and small businesses na tuloy-tuloy na kumikita, anytime na magkaroon ng problema, matapos ang kontrata ni Mr. Or magkasakit ng Mr. na hindi na makapagtrabaho, biglang magsara ang kumpanya, and all the possibilities na pwedeng mangyari, dapat meron tayong protection. Sinasabi ko nga, emergency fund is not luxury. This is very important buffer para sa ating buhay pinansyal. Pag hindi natin to na build up, 10 years, 20 years na nagtatrabaho ang Mr. News abroad o sa barko or in the military service or in the police service, naka 20 years na kayo, wala pa rin kayong emergency fund. Problema, malaking problema pag mayroong mga emergencies na mangyayari. Doon naman tayo babalik sa pangungutang. So, we should also avoid next is, should avoid yung cycle of debt, This is very big problem,
sa OFWs at sa uniform personnel. Bakit nagiging problema? Kasi our easy access to mga loan institutions at saka yung mga even applications na parang dali-dali na lang mangutang, kahit na mag-apply ng credit card. No, minsan isang usapan niya lang, isang termahan, andyan na agad yung credit card. No, kahit hindi mo hinihingi, pag open ka lang na account sa bangko, na automatic na agad mayroong credit card. No, it's up to you kung i-open mo, i-activate mo. So, ganun kadali yung access natin sa pangungutang. And then this convenience ng pagkakaroon ng access sa pagkakautang ay nagiging trap, nagiging trap para sa atin. Until such time that you realize na wala ka na palang sinasahod, almost yung lahat ng kinikita natin ay pupunta lang sa utang. Kasi yung utang na, they have the system. Yung mga law institutions, yung mga debt up na yan, ay meron silang system na automatic nila, di ba? Sabi nga natin, dapat yung investment savings natin, yung automatic natin. But yung mga utang ay automatic, but doon tayo na pupunta, So dapat we should be careful, dapat pag-isipan natin bakit tayo mag-file ng utang. Ipag-isipan natin para saan ba ang ating utangin? Will this earn later on, or will this give return later on? Kung bibili mo lang naman ng cellphone, bibili mo lang naman ng sasakyan, pagpaliban muna natin, So, huwag tayong dito kasi pag na-trap tayo, by the word na trap, hindi na tayo nakakaahon, hindi na tayo nakakaalis dun sa sitwasyon na yun. It is just time that pila normal lang may parating utang, utang na lang ng utang. So, should align ourselves with our goals between us and our families. So, dapat pinag-uusapan, pag nag-uusapan yung mga goals natin. Ano bang goal natin? 5 years, 10 years time, magpupurgod ako. So, dapat alam natin, yung ating plano. Kasi minsan, plano natin hanggang 5 years lang. Dahil sabi nyo, inflate ka na ng lifestyle mo, so pumasok ka na sa kadami-daming utang, yung 10 years and naging 20 years until sa time na you realize, hindi mo na kaya magtrabaho, dito ka pa rin sa abroad, nagipagbuno, para lang matuloy yung buhay. So we should share our financial goals with our families, and for them to realize na hindi madali yung kumita sa abroad or working in military service, hindi madali. So anytime is pwedeng wala ng trabaho, pwede kang ma-expose in dangerous situation either way. Kasi dito nakikita natin mga OFWs are also risking their lives, mga umakyat sa mga high-rise na ginagawang buildings, they're exposed to chemicals and dangerous goods sa kanilang mga trabaho. So, same thing sa ating mga uniform personnel. So, dapat pinag-uusapan, ito yung pinaka very problematic na topic na kasi pag na-open about sa pagkapirahan, pag hindi maganda ang nagiging it's quite negative, nagiging source ng pag-aaway at pagtatalo ng mag-asawa, even children nagiging issue, kasi pagka hindi tayo open sa mga usaping pinansyal, we will be defensive, or we will be accusing do sa mga kasi hindi ka marunong magtipid, kasi hindi ka we will end up nagiging mitsa ng pag-aaway, but if you're open, if you're open sa ating mga isipan, paano ba lalo pag it's time for vacation, naman sa time ng mga chat natin, pag-usapan natin yung mga ano ba ang situation natin sa financial life ng pamilya natin. Do we have are we building up emergency funds? Meron na ba tayong konting savings? Meron ba tayong na-invest, safe investment na pwedeng sumalo pag tayo nawala ng trabaho? So ito dapat ang pinag-uusapan ng mag-asawa, kasama nila ang mga anak natin, para they'll also be aware o ano yung natin, akala nila maybe
maraming pera si Papa kasi gito ganyan kasi every month nagpapadala. But baka hindi nila alam ano, yung pinapadala natin galing na sa utang o galing sa ganito ganyan. O hindi pag hindi sila aware, they will not value the money that we're sending, you know? So, lalo na pagka minsan mahalaga rin siguro, no? If you have a chance, no, maisama niyo ang inyong pamilya sa abroad, no, pagkain niyo naman. So they will realize, no, ang maganda rin naman ang buhay pagka maganda yung situations ninyo. But for them to realize na hindi ganun kadali, no, ang mabuhay at magtrabaho at manirahan sa abroad, no. So hindi para for them to realize yung value ng kinikita natin, ano. And first last hindi naman siguro to last, but you know, ito ano bang bakit ba natin ginagawa ang ganito, no? For us for our preparation for our retirement. So para naman sa mga OFWs o wala pa namang pension pinag-usapan, nawala na naman sa sirkulasyon yung pension ng OFWs. Is for us to yung preparation for us to return home. So this is you know, yung word na for good is gasgas na, no. But para itong isang pangarap lang lahat ng OFWs na makapag for good in a good way, ano. Kasi na iba nagpo for good kasi wala na, hindi na nila kaya magtrabaho or nawala na ng trabaho or for any other reason, ano. Dapat yung for good na you're stable, you're able to build savings and investment that could sustain us, ano, kahit na uwi na tayo ay tuloy-tuloy pa rin yan. Yung mga savings and investment na tuloy-tuloy pa rin kumikita. May mga business tayo na establish, tuloy-tuloy pa rin kumikita. Yun ang papalit ng ating active income or na dito sa abroad, ano, or in uniform service. Ito yung papalit ng ating active income in active service. So pag wala ito, ano, aasa lang tayo sa pension natin kung meron man, kung sa mga FWs, kung may SSS kayo, hindi kaya. Ano, I'll tell you, maintenance pa lang, kulang na. So this is a preparation for us to return home. So pag hindi natin to pinaghandaan, ano, hindi natin pinag-usapan, hindi natin pinlano, yung word of for good will be just a dream, no. And retirement, no, sa informed personnel, retirement is just, you know, para bang just a daydream na retirement is comfortable part ng ating buhay, you know, kasi pag wala tayong naitabi, wala tayong magsusustain pa rin sa ating income, aside sa ating pension. So, babalik pa rin tayo. Maghahanap pa rin tayo ng trabaho. And then, doon, balik na naman tayo sa misery na, yung ako nag-retire, gusto ko mag-relax. So, well, the decision is for us, ano? Habang tayo active pa, paghandaan natin, ano? Then, this is also a preparation. Bakit kailangan natin i-educate yung ating mga dependents? This is also a preparation for our next generation. Kung sinanay natin yung ating mga anak into comfortable life, into yung idea ba na magtrabaho sa abroad is maraming pera, no? You will end up na they will not value the money that they are spending, ano. Yung feeling ng entitlement, no. Entitlement, this is very very common sa mga dependents ng OFWs, lang sa mga bata, ano. Walang disiplina sa pera, no. Para nila para ng spring o para lang tawag ito, unlimited yung source ng pera, ano, without knowing yung hirap ng mga OFWs, mga parents nila sa abroad, ano. So this is a legacy, ang financial education for me, ano. Kahit wala, sabi ko nga, kahit wala akong kikitain dito sa aking ginagawa, no. This is my advocacy sa OFWs, sa kapwa uniform personnel, na ayusin natin yung ating buhay pinansyal, tuturo natin yung magandang aspeto ng ating natutunan sa financial life,
in a way na yung next generation natin will not also suffer, no? Will not suffer sa kahirapan dahil sa hindi natin sila tinuruan, hindi natin sila ginaid na ayusin yung kanilang paghahawak rin ng pera. No? Kasi darating at darating ang panahon ng mga anak natin at wala pang mga maliliit pa yun, they will eventually become us. They will become professionals, they will also become parents, magiging malamang pag OFW rin yung mga parents, they will also become OFWs. So pag hindi natin nabigay yung tamang foundation, yung tamang education, no, by our own examples, magiging they will just repeat kung ano yung nakasanayan natin. They will just magre-recycle lang, no? So ito yung nakakalungkot, tayo magtatrabaho sa abroad, susuportahan natin yung mga anak natin, paaralan natin sa magandang school, pakuha natin ng magandang course, no? Para sila ay makakuha ng trabaho. Kasi sinanay natin sila na nasanay sila na wala kayo, pagdating ng time na sila naman magtatrabaho kasi nakita nila, maganda palang mag-abroad. They will go abroad na kung tayo na naman ang time natin, tayo na yung babalik sa Pilipinas, wala na tayong danatan ng mga anak, So ito yung nakakalungkot na reality sa buhay ng mga OFWs. And then, nawala na yung mga bonding natin, our relationship is just purely ano bang kwan natin, as a dependent and breadwinner and dependent na lang yung families, nawala na yung relationship, yung bond, saka yung connections is nawawala na kasi of our distance and our time away from each other. So ito yung ating parating ina-advocate, we should educate our families. We should emphasize na ang pera ay dapat pinapahalagahan. So pag pinahalagahan mo ang pera ngayon, binigyan mo siya ng trabaho para they will keep on earning, hindi lang siya in-spend for mga bagay na nakukonsume lang, mga bagay na nagbababa rin lang ang value later on. Eventually, yung pera na yan na naiipon mo at naisisave mo at nai-invest mo now will help us 5 years, 10 years, or 20 years from now. Magiging extra trabahante natin. Kahit na hindi natin utusan, they will earn money. Kahit hindi natin sila bibigyan ng instruction, they will earn money kasi they are in a system, they are in institutions na maganda ang sistema. So of course, we will do our due diligence kung saan man natin ilalagay yung ating mga pera. So ito yung sana bigyan ng aral sa ating mga dependents, and also sa mga breadwinners. So hindi naman dapat parati, hand in hand, breadwinners and dependents will always be coordinating with each other. We should have this open communication para sa katagalan ay na magiging maganda at stable yung ating buhay pinansyal. So ito yung aking samot dalangin. At sana po ay may napulot kayong puting aral sa aking sharing ngayong araw. So maraming pong salamat at God bless us all.